ay ating pong basahin natin. At sa araw na yaon, ay iyong sasabihin, ako'y pasasalamat sa iyo, O Panginoon, sapagkat bagaman ikaw ay nagalit sa akin, ang iyong galit ay napawi, at iyong inaliw ako. Narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong si Jehova ay aking kalakasan at awa, at siya'y naging aking kaligtasan. Kaya't kayo'y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. At sa araw na yaoy iniyong sasabihin, magpasalamat kayo sa Panginoon. Kayo'y magsitawag sa kaniyang pangalan. Ipahayag ninyo ang kaniyang mga gawa sa mga bayan. Sabihin ninyo na ang kaniyang pangalan ay marangal. Magsiawit kayo sa Panginoon sapagkat siya'y gumagawa ng marilag na bagay. Ipaalam ito sa buong lupa. Humiyaw ka ng malakas at sumigaw ka. Ikaw na nananahan sa Sion, sapagkat dakila at ang banal ng Israel sa gitna. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, ngayon po umaga. Hiniling namin, Diyos, aming basbas, at ang iyo po nawang pagpapala, iyong igawad sa aming puso, sa aming kaisipan. Sa pamagitan ng mensahe ay makarating sa aming Panginoon at makatulong po ito sa aming pong itibay, ilalakas at ikalalak po. Pahiran ng iyong lingkod na gagamitin ng Diyos. Umihin ka in Jesus' name. Amen. Panginoon. Maraming po tayo na po, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Now, binasa ko sa isang komentary ng kapatid, Matthew Henry. Kanyang in-explain itong particular chapter, na ng chapter 12, ay 6 na versikulo lang. Mula sa verse 1 hanggang 6 ay ating pong binasa. Dito po ay binabanggit yung mga katagang song of praise. Sinasabi ng komentaristang si Matthew Henry, and I quote, "The song of praise in this chapter is suitable for the return of the outcasts of Israel from their long captivity." Now, ito raw song, and I quote, itong song of praise sa Isaiah, dahil sa Isaiah ay post-exilic prophet, mga kapatid. Meaning, siya po ay hindi sa panahon ng captivity. Siya po ay sa post-exilic. After silang punta ng Babylon, then pinalaya sila. Si Isaiah, mga kapatid, ay sumulat ng itong klaseng sulat. Na ito raw, song of praise, sa chapter na ito, ay fitted sa pagbalik ng Israel. So umaawit sila ng papuri sa Diyos dahil masaya sila kasi nga nakabalik sila at pinalaya sila ng Panginoon sa pagkabihan. Now, but it is also especially suitable, mga kapatid, sa isang makasalanan. Nung siya po ay nakatanggap ng kapayapaan at ng kaligtasan sa Diyos, ito pong song of praise ay fitted doon sa isang taong makasalanang nakakilala sa Panginoon, na siya po ay aawit ng papuri sa Diyos. Also, mga kapatid, ito pong song of praise ng chapter 12 ng Isaiah, mga kapatid, ayon sa Matthew Henry commentary, ay applicable din, Brother Wendy, sa mga mananampalatayang somehow na-backslide, na-renew ang kaniyang kapayapaan after ng kaniyang correction, meaning kinorection ng Lord, na-backslide siya, mga kapatid. At sa lahat
ng mga mananampalataya. Amen. Na nakakilala at naglilingkod sa Diyos. Ito pong Isaiah chapter 12 ay fitted sa ating lahat, mga kapatid, na tayo ay umawit ng papuri sa Diyos. May isang tao, ang pangalan po niya ay si McNeil Jordan. Siya po ay ipinanganak noong 1902. At sa pagdaraos niya ng kanyang isang daang taon, meaning kanyang birthday, so 1902 po siya ipinanganak. Magbe-birthday siya ng kanyang isang daang taong birthday. Tama siya. Magbe-birthday siya ng kanyang isang daang taong birthday. Buhay pa siya, ibig sabihin. Iyan po ay 2002. So yan po yung isang daang taong selebrasyon ng kanyang kaarawan. At brother Unting, buhay pa siya noong 2002. Now, itong matandang lubang ito, sabihin sana gano'n. Itong taong ito, si McNeil Jordan, mga kapatid, at the age ng 100 years, mag-100 years, nakakapag-recite po siya ng pages ng scripture at ng poetry. Ang tamang pronunciation? Poetry. Nakakapag-pronounce po siya, nakakapag-recite po siya ng scriptures and poetry. At kaya pa niyang magkwento, mga kapatid, ng storya kung saan paano siyang nakarating sa kanyang lugar na kinatitirhan ngayon. At kaya niya pang i-recognize, mga kapatid, yung unang kumpanyang pinagtrabahuhan niya. At kaya niyang pangalanan yung cafeteria na kinakainan nila 70 years ago. Alam nyo, hanggang kaya pa natin kumuha ng experience, kumuha tayo ng experience. Kasi pag diba tintak, nakaupo ka na lang. Dapat marami kang ikukwento. No, parang, alam mo nung mga bata kami, nung panahon ng hapon. Lagi na lang puro hapon. Pinagpita ka sa kanya araw ng Martes. Pumunta ka naman araw ng Martes. Puro hapon. Alam mo ba, nung panahon ng hapon, ikukwento siya. Yun pa rin. Kasi nga, Wala na experience. wala na siyang bagong karanasan. Kaya kayo mag-stay na parang, wala na akong kwento. Hanggat kaya nyo pang maka-experience sa mga bagong karanasan. Lalo sa gawain ng Diyos. Amen. Marami pa mga bagay na hindi kayo naranasan sa gawain ng Diyos. Yung parang mag-doorknock. Subukan mo lang mag-doorknock. Tapos, babagsahan ka ng pinto. At least naranasan mo. Ano palang feeling nung ginaganito ko noon si Pastor. May tao po ba dyan? Wala. Wala ho. Sabi ng nanay ko, umalis na. Kung hindi mo pa naranasan sa gawain, kung ayaw mo pang maranasan, huwag mo hayaan. Naka-steady ka lang, wala ka ng bagong karanasan. Pag-experience ka ba ng mga new things? Baka umabot ka sa punto na yung tao lumilipad, maranasan mo yun pagdating ng araw. Eto na, mga kapatid. Isang buwan bago yung kanyang birthday noong 2002, isang daang taong birthday niya, yung kanyang pamilya gumawa ng CD at lahat ng kanyang sasabihin ay naroon, mga kapatid. Ito po i-distribute, mga kapatid, sa kanyang 8 anak, Brother Christian, sa kanyang 23 grandchildren, 33 great-grandchildren, at 3 great-great-grandchildren. Lahat yung binigyan. Hindi mo nagkaroon na siya ng apo sa alak-alakan ba yun? Talambakan, mga kapatid. 3. Inabutan ba niya yung kanyang apo roon sa talambakan na 3? Lahat yan. Siyempre dahil binigyan yung 3 ang apo sa talambakan, malaki na rin ang ibig sabihin. Inabot pa niya yun dahil 100 taon. Ito po yung kanyang sinabi, mga kapatid. Ang sabi niya, yung recipe for long life.
Etong sabi niya, and I quote, sabi niya, I eat well, I sleep well, lumalakad ako paminsan-minsan, I walk quite a bit, and every week, there's church, sabi niya, where I praise my God. Every Sunday. Nagpupunta sa church where I praise my God. Sinabi ni McNeil, mga kapatid, na isa at ang pinaka-importanting recipe of long life, mga kapatid. Sabi niya, give God praise every day. And that's all. That's why I love. End of quote. Nais kong maaral ngayon itong umaga, mga kapatid, ng isang pangalan. Great reason to praise the Lord. Mga dakilang dahilan para purihin ang Panginoon. Marami po tayong pwedeng sabihin, mga kapatid. Yung pang mahabang buhay, dapat tayong magpuri sa Diyos, mga kapatid. Pero ang sabi ni McNeil, mga kapatid, it was a good advice sa Iglesia ng Panginoon. Because alam natin na ang pagpupuri ay kinalulugdan ng Diyos. At ito'y napaka-importante, mga kapatid. Na kung pag-aaralan po natin ang banal na kasulatan, sa salita po ng Diyos, at least, mga kapatid, meron pong 225 times, mga kapatid, na mga verses na nagsasabi at nagbibigay diin tungkol sa pagpupuri sa ating pong Panginoon. Now, si King David ay champion pagdating sa pagpupuri sa Diyos. Wala hong character sa Bible na pwedeng mag-outran kay David pagdating sa pagpupuri sa Diyos. Ito pong mga sinabi niya sa Psalm 7:17. I will praise the Lord according to His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord Most High. Yan ang sabi ni David. Ako'y pupuri sa Panginoon sang-ayon sa kaniyang mga katwiran, and I will sing praise to the Lord, to the name of the Lord Most High. Sa Psalms 9 verse 1 and 2, I will praise you, O Lord, with my whole heart. Pupurihin kita, Panginoon, ng aking buong puso. I will tell all your marvelous works. Aking ipagbubunyi lahat ng kahanga-hanga mong gawa. Verse 2, I will be glad and rejoice in it. And I will sing praise to your name, O Most High. Palakpakan natin ang Panginoon. Psalms 28 verse number 7, mga kapatid, the Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoices, and with my song, amen, I will praise you. Sa aking awit, pupurihin ko ang Panginoon. Siya ang aking lahat, siya ang aking shield, ang aking puso magtitiwala sa Kanya. Kaya ang aking puso ay magagala at ang aking awit, ako'y aawit ng papuri sa Diyos. And then second to the last Psalms 140 verse 3, He has put a new song in my mouth. Praise to our God. And then lastly, Psalms 107, number 4, verse 4, all that men will praise the Lord. May mga tao na ka-experience ng goodness ng Diyos, pero hindi marunong magpapuri sa Diyos. Yung lakas, yung gina, yung lahat ng mga opportunity na na-accomplish mo, mga kapatid, hindi dahil ikaw. That is nadala sa iyo ng Diyos because God is good. Ang sabi ni David,
all that men would praise the Lord. Sana ang tao magpuri sa Diyos dahil mabuti siya kasi. Pero kahit may mga tao, even may Christian, na nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, hindi marunong magpasalamat. Hindi marunong magpraise. Shame on you. Amen. Kasi sabi din, oh, that man would praise God for His goodness, for His wonderful works to the children. Kaya, kung iisipin natin mga bagay na kabutihan ng Diyos, it is countless. Kung iisa-isahin natin. Hindi mo lang kasi iniisip, hindi mo lang ina-appreciate lang kapatid. Yung mga tao na na-stroke, mga kapatid, hindi na siya makalakad ngayon. Ikaw nakakalakad ka pa. Hindi ka na-stroke. Kasi nagreklamo ka pa sa Diyos. Bakit walang ganito? Bakit walang ganito? Bakit yung pasalamatan ng Diyos? Pag tinataas mo ang kamay mo, may mga iba hindi na kaya itaas ang kamay mo. May mga iba hindi na makalakad ng maayos. Hindi na makapagsalita ng tawa dahil umurungay mo. Pero ikaw malakas ka pa. Isipin mo yung bagay na ginawa ng Diyos o kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Sapat na yun para pasalamatan mo, purihin mo ang Diyos, umawit ka ng papuri sa Diyos. All that man will praise the Lord for His goodness. Now, there is no doubt na kapatid, walang pagbibilang tungkol sa bagay na yan, na dapat tayo bilang mga mananampalataya magpuri tayo sa Diyos, mga kapatid. Now, ang ating text, Isaiah chapter 12, verse 1 to 6, mga kapatid. Una, mga kapatid, great reasons, mga kapatid, to praise the Lord. And as I apply ito sa church, praise the Lord, mga kapatid, dahil sa ang Diyos ang ating kaligtasan. Amen. Now, first of all, mga kapatid, praise the Lord because He is our salvation. Purihin natin ang Diyos kasi nga, ang Diyos ang ating kaligtasan. Sa Isaiah chapter 12, verse 1 to 3, yung dalawang verse, 2 and 3, mga kapatid, tatlong beses binanggit Isaiah yung salitang salvation. Ang sabi niya, behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord, Jehovah, is my strength and my soul. He also is become my salvation. That is verse 2. Verse 3. Therefore, with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. So, tatlong beses, sa dalawang versikulo, ay ginamit at binanggit ni Isaiah, mga kapatid, yung salitang salvation. So, pinupuri natin ang Panginoon kasi siya natin pong kaligtasan, mga kapatid. Makikita po natin sa puntong ito yung kahalagahan ng bahagi ng kaligtasan sa ating pong experience. Kaya dapat tayong magbigay ng papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi ng verse 1 ng chapter 12, O Lord, I will praise you. Though you were angry with me, your anger is turned away. Sabi ng Panginoon, ako'y pupuri sa iyo. Baka man nagalit ka sa akin. Pero alam ko, ang galit mo mawawala. Can you say amen? Si Isaiah po ay nagsasalita tungkol sa katwiran o sa matuwid na galit ng Diyos dahil sa kasalanan po natin. Hindi naman po gumagawa tayo ng mali, ang Diyos tawa lang ng tawa, okay lang yan anak, sige gumawa ka pa ng mali. Hindi po natutuwa ang Diyos doon. Walang matinong magulang na magsasabing gumagawa ng mali ang anak ko, tapos okay lang sa'yo, kasi tagdagan mo pa anak ko, masamang gawa. Okay lang yan, masaya ko. Abnormal ka. Baka ganung klase kang nanay. Baka man nagagalit ka. Pero siyempre, anak mo pa rin yan. Kahit nagagalit ka, nakakapagsalita ka ng hindi maganda, lumayas ka, anak ka ng diablo. Bumalik ka sa pinanggalingan ng impyerno. Kasi kahit nakakapagsalita ka ng mga hindi magaganda sa anak mo, kasi magagayas mo lang.
Nagalit ka lang kasi. Di ba? Nagpapagsa ka na ng bigla, ng kulong, mga kapatid. Dahil nagalit ka sa anak. Siguro hindi mo naman gagawin yun kung may kaya mong gawin. Although nagagalit tayo kasi na yung anak natin gumawa ng mali, ang Diyos ganun din. Ang sabi na Isaiah, as the nations of Israel, aawit kami ng papuri sa iyo, Panginoon. Bagaman nagagalit ka sa amin, dahil alam namin yung galit mo mawawala. Can you say amen? Amen. So still ang point ko, mga kapatid, yung pong reason why bakit tayo dapat magpuri sa Diyos. Gaya na sinabi natin, mga kapatid, kasi ang Panginoon ang ating kaligtasan. Now, si King David ay naiintindihan niya po yung bagay na ito. Kung kaya bakit somehow, kahit minsan ng Diyos, may ginawa tayo mali, nagalit siya. But still, mawawala ang galit talaga ng Diyos sa atin. Bilang tayo po, anak ng Diyos. Lalo kung tayo po yung anak niya na kinorek tayo ng Diyos, para tunting, opo, Panginoon, patawad. Yung galit ng Diyos, mawawala. Kasi nakita ng Diyos na nagpapakulat. Sa Psalm 103, mga kapatid, verse 8 and 12, ang sabi ng Bible, the Lord is merciful and gracious. Pastora, pakibasa mo nga yan. Psalms 103, verse 8 to 12. Pag-inote nyo sa inyo pong mga, especially mga kapatid na. 103, verse 8 to 12. Banayad sa pagkagalit. Pakipost, ang Diyos nagagalit ba? Yes. Pero banayad lang siya sa pagkagalit. Pag nagagalit ang Diyos, biyak ng mundo, mga kapatid. Patay ang taong nalugod na tayong lahat. Pero kaya bang gawin ng Diyos? Kaya gawin ng Diyos. Kasi nga, sinabi niya, nagsalita sa into existence ng isang bagay, magkaroon ng ganito. Hindi nagkaroon. Ganun ka kapangyarihan ng Diyos. Nagagalit ba sa? Yes, pero banayad sa pagkagalit ng Diyos. Nakagawa tayo ng mali. Although na-apekto ng Diyos, pero hindi siya. Kasi nga, ang sabi ng Bible, the Lord is gracious and merciful, slow to anger. Banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Yan. Kinala niyo ba yung Diyos na pinagaling ko natin? Amen. Ganyan siya. Ang Lord, merciful and gracious, slow to anger, abounding in mercy. Now, pag-pause naman, hindi ko sinasabi na lisensya mo si gumawa tayo ng mali dahil pag-pause naman, abounding in mercy. Hindi po. Ito po i-applicable sa mga taon minsan nakakumit tayo ng mali tapos parang ayaw mo na kasi masamang tao sa Diyos. No, He is gracious. He is full of mercy. Slow to anger. Pag kilala mo ang nature of God, hindi ka mahiya. Kasi pag hindi mo siya kilala, paano mo siya i-approach? Diba mga tao hindi ko kilala? Hindi mo alam ano sasabihin mo una dahil anong mataray ko, mga kapatid ko eh. Pero pag kilala mo ang Diyos, He is mercy. He is grace. Pag lumalapit ka sa templo, medyo parang, alam mo, nabagbag ang puso. Nakikita ka ng Diyos. Alam mo, He is gracious, He is merciful. Hindi ka mahiya at alam mo ang Diyos, mahabagin siya, slow to anger, abounding in mercy. Ganon ang Diyos na pinaghuling ka. Kaya somehow nag-fail tayo, huwag na i-condemn ang sarili. Dahil ang Diyos nga hindi ka kinukondemn. He is full of mercy, grace, slow to anger, abounding in mercy. Verse 9. Hindi siya makikipagkaalit na palagi. Ni kaniya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Magalit man lang sa atin. Nanigalit. Pero hindi parang hanggang magpantay ang paa mo. Galit pa rin ang Diyos. Pag nakita ka ng Diyos, nakita ka ng Panginoon, nagsisisi ka. Madali lang siyang, o sige na nga, bati na tayo. Para lang girlfriend at boyfriend yan. Brother Albert, may makalimutan. Pagkasama mo ganyan. Magagawin yun, boyfriend ka lang ha. Ang ginagawa niyo. Pag mag-asawa lang, pwede yun. Sino tayo sa? Pagkagalit. Verse 10. Siya'y hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan. Ni gumantiman sa atin ang ayon sa ating mga kasamaan. Okay? Hindi siya gumagano.
sapagkat kung paano ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. Kung gaano ang layo ng silangan sa kaluluran, gayon inalayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Ipipili ko sa Diyos. Huwag mo kakalimutin yung sarili mo. Sabi ng Bible, for us, the heavens are high above the earth. So great is His mercy over those who fear Him. Now, as far as the east is from the west, kailanman hindi yan nagpapanag. Ang east at west, hindi po yan nagpapanag. Sabi niya, as far as the east, how far is the east from the west? So that is a 4 cardinals ng location. Hindi yan nagtatag. Sobrang layo pa tayo. Kasi nga, hindi yan nagtatag. Ang sabi niya, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Kumbaga, inilagay niya sa rivers or oceans of forgetfulness yung ating pagkakamali. Ganon magpatawad ang Diyos. Ganon, mga kapatid, tingnan ng Panginoon yung ating pagkakamali. Once na hinihingi natin ang tawad sa Diyos, ganon yan tinitignan ng Diyos. Kaya sabi ng Trinity of Trinity, don't uncover anything that is under the blood. Kasi i-curse ka ng Diyos. Yung mga bagay na sa ilalim ka ng Diyos, pinatawad din ng Diyos. Ikaw naman kapatid ka, hindi mo mapatawad ng kapatid, pero ang Diyos na, inilagay ka na yun sa ilalim ng Diyos. At huwag mo nang, halin ba, ito ang pinagkakagawa mo, sister. Nakabaw na ngayon. Kaya hindi tuloy maalis-alis ang ngalan mo dahil yung nakabaw ka sa pinakailalim ng pundasyon itong pulpit. Hinuhukay mo pa ang Diyos nga. Hindi ko talaga makalimutan basto eh. Kaya hindi ako makamupun talaga eh. What? Sino ang mahihirapan? Yung tao nagpupuri na sa Diyos. Pupuri ko. Ikaw, nasa Diyos na hindi ka makapagpuri sa kasi may puso mo, hindi mo pinakalaya. Tama yung tinatawag na power of releasing sa libro ng TFT na the source of Satan's power. Sabi niya, if we forgive, hindi ka lugi. Pinalaya mo yung sarili mo. Kasi pag hindi ka marunong magpatawad, nakabilang mo, hindi ka makakilos. Mas malaki ang Lord. Pero palayain mo, magpatawad ka. Si Jesus nga ginawa niya, Father, forgive me. Pero kutusin, hindi naman dahil ito mga taong ka, kailangan mo patawarin ko. Pero Jesus releases an authority and power. Masamahaw gagawin ng mga mananampalataya pagdating ng araw natin. Palapakan natin ang Diyos. Sino raw ang makapagsasabi? Who can say, I have made my heart free. I am pure from my sin. Sino raw ang makapagsasabi na ginawa kong malinis ang aking puso? Meron bang taong kayang gawin yan? Ang obvious answer to the question, wala. Kahit sino. Walang sino mang taong pwedeng maging pure sa kanyang sarili sa kasalanan na hindi ang Panginoon ang may gawa nito sa buhay natin. Kaya tayo naging malinis, kaya tayo napatawad dahil sa Panginoon. Pinatawad tayo, niligtas tayo ng Diyos, that's why right lang na tayo po'y mag-puri sa Diyos because God is our salvation. Chapter 3 ng Romans 9, verse 10, there is none righteous on the throne. Wala raw matuwid, wala kahit isa. Verse 11, there is none who understands. There is none who seeks after God. They have all gone out of the way. O saan pakibasa mo eh? Romans chapter 3, verse 10 hanggang 12. Romans chapter 3, verse 10. Gaya ng nasa sulat, walang matuwid, wala kahit isa. Okay, kaya yung sabi ni Solomon sa Proverbs chapter 20, verse 9, sino makapagsasabi na ginawa niyang malinis ang kanyang puso?
o ang kanyang sarili sa kasalanan? Wala. Kasi ang sabi nito, there is none righteous, no, not one. Verse 11. Bakit? Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Well, Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. amen. Yan ang condemnation talaga sa atin. Walang mag-pray, walang kahit isa, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Verse 23, Pastor, sabi. Anong katumbas mo? Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Naging malinis ang buhay natin dahil ginawa natin may inaayos lang natin. Hindi. Walang matuwid, walang kahit isa. Anong katumbas nun? Verse 23. Lahat nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian. Hindi walang katumbas ng walang matuwid, walang kahit isa, walang gumagawa ng mabuti. Kasi nga, lahat nagkasala. Kaya, huwito muna tayo isipin natin yung ginawa ng Panginoon sa oras ng Kalbaryo. Na kaya tayo ganito ay dahil sa kaligtasan ng Panginoon. Buwan ng Mayo, 1915, isang British passenger ship. Ang pangalan ay Lusitania. Kung medyo nag-aaral kayo ng history na kapatid. Ito po ay inasindan ng German submarine. Ang term ay tinorpedo, mga kapatid. Tinamaan po yung passenger ship na Lusitania at merong 1,962 taong naroon. Kasama na po yung mga crew, yung mga pasahero. Sa loob lamang ng ilang minuto, mga kapatid, ito pong napakalaking barkong ng pangpasaherong ito ay nagpasimulang naghiwa-hiwalay. Sa loob ng ilang oras, mga kapatid, yung 1,201 passengers, kasama na yung crew, ay namatay. So meron lamang kakaunting survivor na natira dahil ang pasahero ay 1,962. Tapos na-report na ilang oras, 1,201 passengers ang namatay kasama yung crew. Now, isa po sa mga survivor, mga kapatid, ay nagkwento. Isa roon sa kasama nila ay ang isang American millionaire na ang pangalan po ay Alfred Vanderbilt. Kinuwento ng survivor na ito, mga kapatid, na ito pong si Alfred Vanderbilt ay kanyang iginugol yung huling mga oras niya sa pagtulong sa iba. Marami siyang mga batang nilipas, Brother Christian, tapos inilagay niya sa tinatawag na anong term yan? Lifeboat. Yung mga batang hindi marunong lumangoy, kinuha niya, inilagay niya, pinagsama-sama niya, mga kapatid. Tapos, bago lumubog ang barko, kasama po siyang lumubog doon, yung kanya pong life jacket ay ibinigay niya sa isang batang ina na merong kasamang bata. At yun ay yung huling araw at pagkakataon na nakita si Alfred Vanderbilt. Yan po isang brave and noble sacrifice na kayang gawin ng isang tao. At hahangaan natin yung tao na yan ay buwis ng kanyang buhay para sa marami mga tao. But don't you know, mga kapatid, na si Jesus ay higit pang ginawa sa ginawa niya. Sapagkat hindi lamang, mga kapatid, niligtas ng Panginoon ang ating physical body through physical death. That's why mayroong resurrection. Kinuha rin niya, mga kapatid, yung spiritual death, yung separation natin from God, and also He took our eternal death, which is the punishment for sin. Kung wala si Jesus, tayo pong lahat ay patungo sa kapahamakan at walang makaliligtas sa atin. That's why we praise the Lord, because He is our salvation. Dapat lang natin siyang purihin dahil sa ating kaligtasan.
Dahil walang sino mang taong makapagliligtas sa ating sarili. Pero si Jesus, lahat yun kinuha. Ano sabi ng Romans chapter 5, verse 6 hanggang 9, mga kapatid? Romans chapter 5, 6 hanggang 9. Romans chapter 5, verse 6 to 9. Sapagkat nang tayo ay may hina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao'y bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may nangangahas mamatay. Datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos. Sabi niya, may mga tao na pwedeng, maaaring may mga taong maligtas dahil sa kanyang buhay, ginawa kagaya ni Alfred. May mga iba na, pero sa physical salvation lang ang pinag-usapan na iligtas mo. Pero, ang sabi niya, sumunod na verse. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa, si Jesus ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Maaaring may mga taong bahagyang maligtas dahil sa sakripisyo ng ibang mga tao. Ito kasi noble idea na pwede kang gumawa ka kay Paul ng mailigtas mo ang isang syudad, isang bayan dahil maging hero ka dahil mo sa Rizal. Pero naligtas lang sila, tayo, somehow sa pangangalipin ng asilat sa maikling panahon, mga kapatid. Pero hanggang doon lang yun. But then, pinapasalamatan natin si Jesus sa punto na yan. Sa kanyang mga ginawa, sa kanyang dagat, lahat ng bagay. Pero still, hindi pa rin tayo maliligtas. Mapapahamak pa rin ang ating mga kalwa. Pero si Kristo, while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. So you see, na ang salitang kaligtasan ay marami idea ang pwede natin ikapin. Pwede yan ay deliverance, pwedeng prosperity, pwedeng good health, pwedeng freedom, safety, defense, rescue, victory. Lahat ng bagay na yan mabubuti kung ikakapit natin sa salitang salvation. Especially, napakaganda na malaman mo, pinatawag ka na ng Diyos. Can you say amen? Yung bang ma-realize mo na pinatawag ka na ng Diyos ay magdadala sa atin ng tinatawag na kagalakan. Kasi ang sabi po ng verse 3 ng chapter 12, pinapaalala tayo ng Bible. Binasa natin kanina. Sabi niya, therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. Yung kagalakan, sa pamamagitan ng o kasama ng kagalakan, tayo raw ay makakakuha ng tubig sa balon ng kaligtasan. Na sa pagpupuri sa Diyos, ay dapat tayong magalak. But ang question ay, paano kung yung feeling of joy wala sa iyo? Maaaring may mga taong nag-betray sa'yo, nasaktan ka. Ikaw ay somehow namatayan ng mahal sa buhay, or meron tayong mahal sa buhay na merong karamdaman. Yung nararamdaman natin sakit ay totoo, na para bagang ang joy ay wala na roon, mga kapatid, sa buhay natin. Pero mga anak ng Diyos, nais kong i-urge tayong lahat na purihin pa rin natin ang Diyos. Somehow, kahit masakit na natin puso, maaaring masaktan tayo. Because God is always good, mga kapatid, at dapat lang siyang purihin. He has blessed us in countless ways, mga kapatid. And we always have great reason to praise the Lord because God is our salvation. So, kung sa lahat ng mga bagay na yan, masusumpungan mo na ang pagpupuri sa Diyos, mga kapatid, ay may tendency na itaas ang iyong spirit. Nalulungkot ka, bigo ang iyong puso.
purihin mo lang ang Diyos. Dahil lang yung BN, Sister Johnny ka parang makarelate. Na, nasaktan lang yung puso. Purihin mo lang ang Diyos, Sister Johnny. Yung pagpupuri mo sa Diyos, merong tendency na itaas yung iyong spiritong bagsak. Amen. Mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. And praise the Lord, mga kapatid. Dahil bibigyan tayo ng Diyos ng kagalakan sa oras na pinuri natin ng Panginoon. Hallelujah! Palapakan natin ng Diyos. And the second thing, mga kapatid, praise the Lord because He is our salvation. And then second, also praise Him because He is our strength. Purihin natin siya dahil siya ang ating kalakasan. Verse 2 ng chapter 12, ang sabi, behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid, for the Lord is my strength. Amen. Nakakailangan tayo ng kalakasan sa sanglibutan ito. But where are we going to find it, my Lord? Masusubukan ano ba ito sa pera? Hindi naman. Maaaring maganda, nadating na may pera. At somehow, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng pressure na masarap. Kayo ba, mga kapatid, pag may pera ba kayo, malungkot kayo? Saya. Siyempre po saya kayo. Pero pag wala kayong pera, malungkot kayo. Video. Medyo, salamat po sa Diyos. Naging honest lang kayo. Hindi, Pastor, magwawala ako pag wala akong pera. Mahirap pa mawala ng pera. Baka langit ka na nagwawala, hindi ko pinabasa. Hindi lang ba, ay mga kapatid, hindi ba, lalo kong lawal. Tapos mamaya nakapag-isip ko rin, kakabit na naman dito. Ba't mo sinilas ka na? Hindi, nagalit na kasi wala akong pera eh. Mahirap, pag wala kang pera, lagi ka nagwawala at bambay. Mga kapatiran, magbibigay na lang po tayo sa Lord, gawa ng Diyos. Huling bigay. Nalaman mo lang, nagwala ka sa lugar mo siya, mga kapatid. Huling bigay mo na pala yun. Palakpakan muna natin ang Diyos, mga kapatid. So, hindi natin yung masusumpungan yung kalakasan sa pera. Bagaman magandang merong pera. Kahit lahat ng mga taong mayaman tanungin mo at meron yan, sasabihin nila sa'yo, money is not enough. Ang pera hindi sa'yo. Bakit is not enough? Kasi kahit gaano sila karaming pera, still, nag-gain pa rin sila ng more. Kung sapat na yun sa kanila, pitigil na sana sila. Pero basti, ang sabi ng mga taong may pera, money is not enough. Masusumpong ba ito? Yung kalakasan sa yung isip kung matalino ka. No, hindi. Kakaroon ka pa ng sakit. Kakaroon ka ng fatigue, na stress. At ang mabigat yan, time can all take its toll. Mamamatay ka. The best place, mga kapatid, na masusumpungan natin ang kalakasan or person per se, ay sa Panginoon lang. Yung tunay na kalakasan ay masusumpungan lang natin sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na. Ang sabi po ng Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Nagsabi ng Panginoon kay Apostle Paul, my grace is sufficient for thee. Sapat ang biyaya ko sa iyo, Pablo. For my strength is made perfect in weakness. Nagiging sakda yung kalakasan ko sa iyo kapag ang iyong katawan o kapag ikaw ay mahirap. Sabi niya, I take rather joy in my infirmity because when I am weak, then I am strong. Kalaksakan natin. So yung tunay na kalakasan sa Diyos lang natin talaga yan masusunod. Namely kay Jesus Christ. Isa pang tao, mga kapatid, isang pastor ng pangalan ng S.B. Gordon, nag-cite siya ng isang story ng isang may edad ng babae. And dahil sa kanyang pagkakaroon ng edad, yung memorya niya ay nababawasan na. Nalilesen na yung memory natin. Kapalik na lang nung kinuwento ko kanina.
Pero itong sinabi ng pastor na ito, mga kapatid, na dahil itong kapatiran medyo tumatanda na, nalilesen na yung kanyang memory, at yung kanyang puso, especially dahil mananampalataya itong babaeng ito, ang Biblia, nalaman, yung Bible, hindi na lang sa isip niya dahil nag-less na, nasa puso na lang niya. But eventually, mga kapatid, hanggang sa kanyang memorya, isang bersikulo na lang na talata ng Biblia na alala niya. And perhaps bahagi na lang ng verse. Ang lumakay sa isip ng babaeng ito, mga kapatid, ay yung 1 Timothy chapter 1, verse number 12. Itong 2 Timothy chapter 1, verse 12. Na kung saan sinabi ni Pablo, Pastor, pakibasa mo nga yan. Ito na lang yung versikulong natatandaan niya. Pero marami siyang alam na talata ng Bible dahil mananampalataya sa matigal. Pero dahil nagkaedad na siya, nagkaroon siya ng problema, mga kapatid, isang versikulo na lang ang naalala niya. At yun nga, ang ikalawang Timoteo 1:12. Pakibasa mo. Verse, kalawa. 2 Timothy chapter 1, verse 12. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Yes. Gayunmay, hindi ako nahihiya, sapagkat nakilala ko yaong aking sinasampalatayanan. At lubos akong naniniwalay siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na iyon. Sabi niya po sa Paul, ito na yung last book na sinulat niya. Ang sabi niya, I know whom I have believed. Kilala ko siya. And I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until this day. Pero kung papatay ka na, pagtulak ka na ng leeg. Kasi nasabi mo yung mga talata. Ito rin yung naaalalang talata ng kapatiran sa kanyang matandang kalagayan. Para kang-open niya din salita mo. Sa kanyang kalagayan yun, man. Yan ang verse. Marami siyang alam na Bible verse. Na lang nandaan niya sabi, I know whom I have believed. Lagi nang ikinukutot, I know whom I have believed. And I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until this day. Habang tumatagal ang panahon, Brother Unti, may na lang, brief portion ng scripture na lang, na bahagi na kanyang naiisip, Brother Samson, ang naalala niya, hindi niya na maalala lahat yun. Sa huling panahon ng kanyang buhay, mga kapatid, nakikita siya ng kanyang mga mahal sa buhay na meron siyang sinasabi. Yung kanyang anak, tinutok yung tayo niya, baka merong kailangan. Nagsasalita pa rin siya at ang sinasabi niya, isang salita na lang ang naalala niya. Sabi ng kanyang anak, mga kapatid, yun na lang yung isang salitang naalala niya doon sa versikulo na hindi niya makakalimutan. Ang sabi ng kanyang anak, nung tinutukoy tayo, lagi niyang binabanggit yung him. Yun yung last portion. Nang sabi niya, I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until this day. Ang naalala niya lang, He. Si Jesus yun. He. Nawala na ang kanyang mental abilities, but she never lost Him. Ang Jesus. Hallelujah. At ito man ang panatay ito, speak sa kanyang huling kalakasan. Nirecognize niya pa rin ng kalakasan ang Panginoon sa buhay. He is our strength. We praise Him because He is our strength.
I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength. Praise the Lord. Because He is our strength. Palakpakan natin ang and then lastly, mga kapatid, also praise Him because He is our strength. Binanggit din sa verse na binasa natin? Yes. So let us praise God because He is our strength. Verse 2 ng chapter 12 ng Isaiah, binasa natin, Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid, for the Lord is my strength and my song. Siyang ating awit, siyang ating kaligtasan, siyang ating kalakasan, siyang ating awit. Jesus is our song, man. He is our salvation. Hallelujah. Bakit siyang awit natin? Kasi siyang ating kaligtasan, siyang ating kalakasan. That's why He is our song also. Amen. Ito pa inilagay ng Panginoon sa ating mga puso. He is our song. Sa verse 5, mga kapatid, makakaawit tayo sa Diyos dahil sa maraming bagay na ginawa niya. Ang sabi niya, sing unto the Lord, for He hath done excellent things. This is known in all. Aawit tayo sa Diyos. Maraming ginawang mga bagay ang Diyos. So we can sing, mga kapatid, with great praise dahil ang Diyos ay dakila sa Kanyang mga ginawa sa ating mga buhay. He has done so many excellent things sa buhay natin. And He's not through yet. Hindi nakatapos ang Diyos natin. Kung meron ng ginawang maraming bagay na kadakilaan ng Panginoon, marami pa siyang kayang gawin at gagawin sa atin kung tayo lamang ay magpapatuloy sa paglilingkod natin sa Diyos. Niremindin tayo na Isaiah, sa Isaiah chapter 12 verse 6. Ang sabi niya, cry out and shout, thou inhabitants of Zion, for great is the Lord, or great is the Holy One of Israel, in the midst of the people. Sana ang Diyos maglagay ng masayang awit ng pagpupuri sa ating mga puso ngayon. Maisip natin na dapat tayong umawit ng papuri sa Kanya sapagkat sa ating kaligtasan, sa ating kalakasan, sa ating awit. Maglagay sana ang Diyos ng awit sa ating mga puso at awitin natin ito sa Diyos. Bago ako magtapos, mga kapatid, nakakuha ko ng isang kwento. Isang doktor, ang pangalan ay James Brown. Nagsabi siya ng isang storya tungkol sa isang 10 or 15 years old na babae. Ang pangalan niya ay Mary. Siya po ay dadalhin sa at i-scan sa MRI isang araw. Yung ginawa kay Brad Samson, MRI. Si Dr. Brown ay hindi niya maisip grabe yung naranasan itong bata. Iniisip niya kung anong iniisip ng batang yun, brother Anting, dahil itong batang ito, nag-suffer siya ng stroke. Nung kanyang left body, mga kapatid, ay half dead, na paralyzed. Siya po yung na-hospitalized, mga kapatid, sa treatment ng brain tumor. Para sa ng bata. At prior sa kanyang examination, she lost both his parents. Namatay pa rin yung magulang. Sa mga meron lang kamag-anak na kumukupo sa kanya. Kumbaga, nagtataka sila, how Mary? Paano siya magre-react? Kung iti-test, papasok sa MRI scan, then iti-test yan. Ano ang emosyon ng babae? Nag-iisip itong si Dr. Brown, mga kapatid. But then, siya po'y pinasok doon.
na hindi nag-protest, bakit ba ako nandito? Somehow, baka hindi na siya magkaintindihan, mga kapatid. Siya po'y tines, pinasimulan nila. Siyempre, ang MIR, may imaging yan eh. Yung lahat ng sequence ng itsura ng katawan, mga kapatid, ay titignan. Dapat sa loob ng 5 minuto, brad, sabi, hindi ka gagalaw. Hindi ko brother. Sasabihin sa doktor, huwag kang gagalaw sa loob ng 5 minuto o kung galaman ka, tagal ang proseso. Kasi habang in-school ka, huwag kang gagalaw. Kahit bibig, huwag kang magsasalita. Sino mo ba naman nakakausapin mo ron? Napakadaldal mo naman pag nagkukwento. Basta yun ang sabi, huwag kang magsasalita. Huwag mo kang bibig, huwag gagalaw, para makita talaga lahat. Pero siyempre, iniisip nila, paano gagawin ng batang babae? Dahil sobra ng paghihirap niya. Baka mamaya habang umiiyak sa sabi, somehow, matindi. Sobra. May brain tumor. Paralyzed ka mga kapatid ko, yung kalimong. Sobra na matay ang magulang. Nakakalungkot. Now, sinabi ng doktor sa Dr. Brown na kapatid, sa loob ng 2 minuto, sa unang sequence ng pag-scan, napansin nila sa monitor na gumagalaw yung bibig ni Mary. At doon somehow sa tinatawag na intercom, narinig nila yung parang isang mute na boses na maungo ng mahina, parang salita. Si Mary yun. Tinigil nila yung scan. Pinalalanan nila si Mary na huwag kang magsalita. Si Mary, nung sinabi lang nila yun sa kanila, kahit sa mo, may brain tumor ka. Tapos, sabi, lagnat ka nga, ano gusto mo? Huwag mo ako kausapin! Ang init ng ulo mga kapatid ko, may lagnat. Masakit ang... Anong nangyari sa'yo? Bisa nakakapresama ka na, huwag mo ako kausapin. Ang sakit ang ipag ko eh. Anak. Ano? Walang anak-anak dito. Nanay mo na pala yung nagsasalita siya. Sabi nga, ang hirap mga kapatid ko. Tapos, anong nangyari sa iyo? Bakit? Pag gano'n naman ang tanong nga, tatanong ka anong nangyari, kita mo namimilipit ka na nga. Pero itong babae ito, mga kapatid, sabi niya, huwag kang, somehow yung technician, parang nagagalit na, sabi niya, huwag kang magsasalita. Pero still, nakangiti lang siya. Stroke ka na, brain mo, namatay magulang mo. Nung sinabihan ka na parang gagalit, nakangiti ka lang. So, nireset ang machine, pinasok sa ulit mga kapatid. Yun na naman. Nakita na naman nila mga kapatid na gumalaw yung bibig nitong babae, ng bata. And somehow, narinig mo na yung tinig na nagsalita siya. Na meron siyang emotion ng mga ng boses. Ano yung sinasabi ng babae? Lahat naging impatient na, hindi na pa sa ulit mga kapatid. Busy sila, marami silang ginagawa, pero dahil lang sa'yo, pinasok ka namin dito. Then, nilabas sa ulit. At sa po'y tumingin doon sa mga technician kay Dr. Brown, mga kapatid, na nakangiti pa rin siya. Pero mo, paralyzed, may brain tumor, namatay magulang. Still, alam niya, pagagalitan na naman sa technician at ang doktor. Pero paglabas pa niya, nakangiti siya, yung mata niya ay nagugulog doon sa mga tao niya. Yung sinabi niya kasi napakalinaw. Ang sabi ng technologies, mga kapatid, gumugulo kasi, mag-blurred yung scan natin. Pagka gumagalaw ka, huwag kang sinabi ko, huwag kang magsasalita. Nagsasalita ka na naman, pinagkakalitan siya naman. At nagiging blurred yung pictures. Pero si Mary nakangiti pa rin sa kanila. Ay, spirit na. Pinagagalitan ka na, huwag ka sinabi. Nakangiti pa rin si Mary. Hindi siya nagsasalita, pero nakangiti. Hindi nagsalita siya ng ngiti. Sabi niya, hindi ako nagsasalita. I was sleeping. Ang sabi ko lang kasi, huwag magsalita. Bumakaw ako sa
So, somehow, mga kapatid, si Dr. Brown, kasama ng kanyang mga technician, technologies, mga kapatid. Nagtinginan sila, somehow, parang nagkaroon sila ng awit sa sarili nila, mga kapatid. Hindi siya nagtanong, anong inaawit mo? Kung umawit mo. Pero nagtanong ng isa, umawit, anong inaawit mo? Ang sabi niya, Jesus loves you. Umawit si Mary, ang inaawit niya, Jesus loves you. Yun po yung sobrang. Sabi niya, lagi kasi ako maawit ng Jesus loves me. When I am happy. Diba? Sabi, lagi ako maawit kasi ng Jesus loves me kapag masaya ako. Na-paralyzed ka gusto. May brain tumor. Namatay ang magulang. And yet, nakakaawit ka pa ng awit. Jesus. At inaawit niya yan kapag masaya siya. Ito pong mga doktor, technologists, they are speechless. Ang ilan tinago ng yung luha. Paano ka pa magiging masaya sa kapagayan mo yan? And it's the reason why, na nakakaawit siya. Because Jesus is his son. Because the Lord was his son. Ito pong hatang ito, o bination ito ay nakakaawit ng may kagalakan in spite of all. Because the Lord, perhaps, basta lagi ko napigilan, Jesus loves. The Bible tells us, oh, Jesus loves me. Oh, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Inaawit ko po. Sabi, parang, masaya ako. Masaya pa rin sa inspire. Lahat ng kanyang katawan, stroke, may brain, namatay ang mga gulang. But still, umaawit siya ng Jesus. Loves me. Dahil masaya siya. Ang reason na I pray that in spite of all, the Lord was her son. Tuloy tayo lahat ng